sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaway, sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag. Siyang sa'king nagpupok nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Ang nooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawan ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sa kanyang pinalubog. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang katulad, walang kasilakas. Sa isang hampas mo, kaaway na malat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw po maghahari magpakailanman. Oon ay ating awitan, oon ay ating awitan, sa akin ang kanyang tagumpay. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong unang panahon ay iyon ang idinulot na mabanag ang himala ng bagong tipan. Sa pagtawid sa dagat bilang tagapahiwatig, nang nagaganap sa pagbibinyag na siyang paglaya ng iyong sambayanan sa pagkabihag. Ipagkaloob mo ang lahat ng mga bansa ay makaranas ng muling pagsilang na dulot ng Espiritu Santong tinatanggap ng mga may pananampalataya na Israel, ang unang nagpamalas sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagkupkop upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay